Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Happy Monday! So, medyo makulimlim ang panahon ngayon and currently yung temperature niya is 10 degrees Celsius. Pero lalabas kami after namin kumain kasi kanina pa si Zeta nag-aayang lumabas. Sabi ko, malamig baby. Bukas na lang tayo lumabas kasi bukas maaraw, ngayon is medyo gloomy yung panahon. Pero gustong-gusto niya lumabas so ilalabas ko sila kahit sandali lang. And wala na si Mr. dito ngayon kasi pumasok siya kahapon. Ito si Zelda, kakagising lang niya. Buti na lang, nung naliligo ako kanina, tulog lang siya. Tapos, nung after ko maligo, sakto, nagising na siya. Say hi everyone! Hi everyone! Ang bungis-ngis nito ni Zelda, lagi nakangiti kahit na bagong gising siya. Bihira ito mag-iyak-iyak eh. Pagkagutom lang. Kahit nga siya yung diaper niya is puno na or nag-poop siya, hindi pa rin ito umiiyak. Di ba baby? So malalaman natin pagka naging kasing age na siya ni Zeta, pag naging toddler na siya around 2 years old, kung ganyan pa rin siya. Kasi ganto-ganto rin si Zeta nung baby siya, napaka well behaved. Tapos pagdating ng 2 years old, nung dumating si Zelda, medyo naging pasaway. Pero nakokontrol naman siya. And normal naman yun sa mga toddler. Mahilig siyang magsubo ng kamay kahit meron siyang binky. Mas preferred niyang kainin yung kamay niya. Mas preferred niyang isubo yung kamay niya kaysa dito sa kanyang binky. Zelda! Tapos kung napanood niyo yung isa sa mga videos namin, nagre-respond na to sa Peekaboo. Yung tawa siya ng tawa, i-insert ko dito kung sakaling hindi niyo nakita. And nabasa ko, normally daw ang mga bata, nagre-respond sila sa Peekaboo yung talagang as in super tawa pagka nasa 6 to 7 months old na. Pero si Zelda 3 months old pa lang. Di ba baby? Which is good thing daw yon sa development ng kanyang brains. That means advanced yung development ng kanyang brains. Siguro nakatulong din na meron siyang kapatid. Kasi ganun daw yung mga iba napapansin nila, yung second child, mas mabilis silang nagde-develop yung when it comes to physical and mental yung brains nila pagka merong older sibling. I'm not sure kung gaano katotoo ba yun. Pero so far parang totoo siya. Kasi lagi rin ito kinakausap ni Zeta eh. So handa ko na yung pagkain namin. Tapos alam niyo ba guys, si Mr. meron siyang bagong recipe na ginawa. Recipe. Well, nabasa lang daw niya yun somewhere sa isang book. Recipe sa rice. Yung hindi lang siya normal na rice na sinasaing. Sinasaing pa rin siya, pero yung tawag is dirty rice. Ang sarap niya. Yun, nasa Facebook page namin. Pinakita ko. Parang color yellow yung color. Parang color yellow yung color. Basta yung kulay niya is may yellow. Tapos merong mga spices na nilagay. Ang sarap. Grabe naman lagas yung buko. Ganito rin yung nangyayari sa akin before nung nakalakak pa Zeta, mga 3 months, nag-start nang magkaroon ako ng postpartum hair fall. Where is Dada? Dada is working. Ayoko sana talagang lumabas kasi nga sobrang kulimlim. Malamig yan sa labas for sure. Malamig pa naman. So dito na kami sa labas guys. Malamig. Zeta, come here. This one is empty. We forgot to put the bubbles in here. Play na lang yung yellow ball. Dali. Gustong-gusto talaga nito ni Zeta yung bubble. You want me to open it? Open. Yan si baby Zelda Hi! Suot-suot yung kanyang binky. So ito na nga guys, recently, nagtry lang kasi ako na mag-apply dito sa isang bank. And nagsubmit ako ng resume. Kasi before, nag-apply din ako sa isang bank parang last year. Hindi naman ako kinontak. Tapos itong in-applyan ko recently,
same day, kinontak ako and gusto nila gawin ko yung kanilang virtual VJT, virtual job training, something like that. Zara, come here! Zara! Zara! Pasaway talaga to si... So going back, yung position na in-applyan ko is associate banker. So ayun, kinontak nila ako agad and gusto nila is tapusin ko yung virtual job training. And so sinabi ko kay Mister kasi sabi ko parang gusto ko siyang gawin. Part-time lang yun, no? Part-time job. Pero 30 hours yung nire-require nila. So hindi siya 20 hours and on-site siya talaga. So doon ka sa office, hindi siya work from home job. And ayun, para kasi na-miss ko na yung pupunta sa office, naka corporate attire, ganyan. Ngayon, sabi ni Mister, hindi mo pwedeng kuhain yung work na yan or hindi ka pwedeng mag-proceed sa work na yan kahit na sabihin mo hindi pa naman ikaw talaga hired kasi sasayangin mo lang yung oras nila pagka mag-proceed ka doon and magpapa-interview ka tapos sasabihin mo lang hindi ka naman magpupush through. And naisip ko, oo nga naman. Kasi nasasayangan ako, sa totoo lang, kasi medyo okay yung sahod niya, no? And, ayun, sa bank pa, which is, gusto ko rin doon, and office job siya. Kasi nga, wala mag-aalaga dito sa mga bata. Siyempre, doon ako sa mismong office, di ba? Hindi naman siya work from home job. Sabi niya, maging kontento na lang daw ako dito sa aking isang part-time job, yun nga virtual assistant kasi work from home job naman siya. And madali lang kasi ayaw niya rin na ma-stress ako, mapagod ako sa trabaho kasi gusto niya talaga mag-focus lang ako dito sa pag-aalaga ng mga bata. Buti nga napapayag ko to na napapayag ko siya na ituloy ko yung sa virtual assistant. Kasi naman yun, very madali lang yung work na yun, hindi talaga ako na-stress. And hanggang ngayon is ginagawa ko pa din siya. Sabi niya is maging happy na lang daw ako doon. Hindi pa naman daw kami nagugutom para kumuha ako ng isa pang trabaho. And naisip ko, oo. So sabi niya, let's set our priorities straight and that's to focus to our children. Kaya sabi niya, kaya naman daw siya nagtatrabaho ng sobra-sobra or talaga nagsisipag siya magtrabaho kasi para maibigay niya yung mga pangangailangan namin. Siguro pag lumaki na yung mga bata, ayun, pwede na ulit akong bumalik sa workforce. Ang hindi ko lang kasi talaga gusto dito sa aking trabaho ngayon is 1099 job siya. Mas malaki kasi yung tax niya kumpara sa W2. But so far is okay naman. Okay naman siya. So ayun, na-share ko lang. Although nakikinayang ako ng konti kasi ang ganda nung position and parang sa tingin ko kung mag-go through ako doon sa interview na yun, siguro feeling ko 90% makakapasa ako doon. So anyway, ayun. Pero ganun talaga ang buhay. Kasi lakad na naman ang lakad. Or in fairness, hindi pala masyadong malamig. Akala ko malamig kasi nga makulim din. Awoy, babo! Babo. I see popcorn. A popcorn. See that there? Ay, naku. Popcorn. Napakabilis na talagang tumakbo nito ni Zara. Doon pala sa isang video namin, sabi ni Miss Evelyn, ang bilis ko daw magsalita, hindi niya daw ako minsan maintindihan. Ganito talaga ako, Miss Evelyn, magsalita. Mabilis. Minsan hindi ko rin siya napapansin. Ganyan din yung mga feedback sa akin ng aking mga friends kong iba. What do you see? Trees. Yellow trees.
Tapos si Mister, binasa din yung comment mo, Miss Evelyn, kung nanonood ka. Yung sabi mo, nakakagigil si Zelda. Eh, automatic kasi siya, tinatranslate din ng tinatranslate sa English. So, nung tinranslate, ang nakalagay daw is annoying. So, nagtaka siya. Sabi niya, bakit daw may nagsabi na annoying si Zelda? Tapos, nung chinek ko, nakakagigil pala. Nakakatawa. Minsan, ano din yung mga translation eh. Mali-mali din. Hindi ko alam kung nakikita niyo ang aming kapitbahay dito sa kabila. Oh. Sana laging ganito lang yung weather. Kinakabahan ako pagka winter na. Sigurado talaga mabuburyo to si Zeta sa loob ng bahay. Hindi na umuubra ang TV. Hindi si Rachel sa kanya. Mas gusto na niya ang naglalakad-lakad, tumatakbo-takbo sa labas ng bahay. Favorite niya yung pine cone. Favorite niya yung paglaruan kong pine cone. Kaya, nung last time, di ba may dagtato? Sobrang dadagtain yung kanyang ano. Kamay, ang hirap siyang gawin. Wait, baby, I need to tie your shoelace. Come here. Come here. Come closer. Mama, can... Because of Zelda. You have to come closer. Mahirap. Napakahirap na gano'n. Be careful with your shoelace. It's difficult to tie it with So yung bank na in-applyan ko nga pala guys is JP Morgan Chase. So sa mga bago po dito, nag-work ako sa JP Morgan Chase Philippines, yung corporate center nila doon for 15 years sa compliance ako. And kaya nasabi ko kanina na I think 90%, baka nga 99% papasa ako doon. Baka sabihin niya ang yabang ko. Kasi syempre 15 years ako doon and yung in-applyan ko din is sa Consumer and Community Banking, which is the same department kung nasaan ako. And ayun, may mga iba nagsasabi call center daw ang JP Morgan Chase sa Philippines. Hindi po siya call center, no? It's a corporate center nila doon. May mga department doon na call center, pero hindi ako doon. Sa compliance ako, back office. And yun, yung mga ginagawa namin is yung sa rules and regulations, and nag-handle din kami ng mga data analytics. So ayun, kaya when it comes sa rules and regulations sa CCB or Consumer and Community Banking, talagang ano naman ako, confident naman ako na marami akong alam doon. Kaya ayun, nasasayangan ako kahit papaano, pero ganoon talaga, kagaya ng sinabi ko, we are setting our priorities straight as of the moment, and that's to take care of our kids. Focus on taking care of our kids. I'm just thankful right now that I have this part-time work from home job na hindi nako-compromise yung pag-aalaga ko sa kanila. Maybe next time, ayun, try ko ulit mag-apply pagka ano na, pwede na, okay na. Medyo lumalamig na, tsaka umaambon. Baka pumasok na kami sa loob. Hello, camera. Hello, camera. What is this? Are you wearing? What's this? What is this? What's this? Hi, boy, Baba. Are you wearing a pink hat? What is this? A pink hat. Pink hat. Are you not say hi, camera? Hello, camera. Pasok na tayo. Let's go inside na. Do you wanna go inside the house na? I say hi. You wanna go inside the house? Or you wanna stay outside? Outside. Outside? Outside. It's raining. It started to rain, baby. Zelda's gonna get cold. Tulog na si Zelda. Ay, halika nga dito. You talk to them. Say hi, camera. What's that? Your bubble is empty. Bubble up. Yes. So, pumasok na kami guys, ano, kasi umuulan. Nag-start na umambon. Baka magkasakit itong mga bata. Lalo na si Zelda. Masyado pa siya maliit. Tutulog lang to si Zelda. Hindi.
you gotta take off your shoe. Take off your shoes. Take off your shoes. Kalimutan ko may cellphone nakalaki dito sa akin. Can I take off Zelda's hat? Let's take off Zelda's hat. She looks like a baby over there. Huh? You wanna go outside again tomorrow? Daddy, 3:22 p.m. na. Daddy. Medyo maaga kami lumabas. Come on, take off shoes. Take off shoes. Wanna take off your hat? Take off your jacket. Yes. Zelda's awake. Hi, baby Zelda. Hello, pretty Zelda. Hi, pretty Zelda. Si Zelda nagising na. Hi, pretty Zelda. How's your nap time? Zelda. Ay, ayaw mo din sa camera? Ayaw mo din magtingin sa camera? Hi, pretty Zelda. I'm a pretty baby. Our smiley little baby. Magpo 4 months na to si Zelda sa 11th. November 11th. 4 months baby ka na. 4-month-old baby. Our cutie Zelda. What's this? Hi. You wanna see Miss Rachel? This is Miss Rachel. This is your Ada's favorite before, not anymore. Hi. Hi. Hi, Zelda. Hi, Zelda. Are you gonna show it to Zelda, baby? Kinuha ni Zeta yung laruan. Hi, pretty Zelda. Tapusin ko na yung video dito, mga sisis and friends. Share ko lang sa inyo kung ano yung bang recently na nangyayari sa amin or sa akin personally. Pero ayun, happy naman ako na naging akala ko kasi talaga yung resume ko dito is parang hindi siya papansinin. Kasi nga, syempre, Philippines and then USA. Siguro dun sa mga parang ibang industry, especially siguro kung mga sales, mga ganyan, mga retail, mga stores, parang hindi ganun ka-importante yung credentials. Pero pansin ko na pagka office job, o mga engineering jobs, yung mga ganun na talagang kailangan ng high credentials is medyo challenging humanap ng work. And I'm just very happy na pinansin naman yung aking resume yung sa banking industry. So, at least okay na ako doon. Tatry ko na lang ulit pagka pwede na, pagka hindi na ganun kailangan ng time ko ng mga kids pagka medyo malaki na sila or kung mayroong mag-aalaga. Pero kasi, ang gusto talaga namin ni Mr. is as much as possible, kaya siya nagwo-work ng sobra-sobra is para ako mismo yung mag-alaga dito sa mga anak namin. So, ayun. Anyway, gasan ko yung aming mga ginamit na plato. And then, maya-maya linisin ko na itong dalawa. And then, mag-prepare na rin kami pagtulog. Kasi mga 7 o'clock nag-start na kaming mag-prepare going to bed.
So anyway, thank you so much po ulit sa pagsuporta sa aming YouTube channel. And if you are new here, please do consider subscribing. And if you are watching, please don't forget to hit the like button. And again, if you have a Facebook account, please do follow us on our Facebook page, Life with the Rose Fam. Thank you so much again for your support and see you again next time. Bye!